Ang gamot ko, Ria. Habol ng paghingang utos ng mama ni Allison sa kanilang kasambahay na ipakilala niya sa mga magulang si Parker bilang asawa niya at ibalita na nagdadalang tao siya. Sinasabi ko na nga ba, hindi magandang ideya ang pagpayag mo sa kanyang magtrabaho malayo dito sa San Joaquin. Sabi rito ng kanyang papa, si Brigadier General Eduardo Trinidad. Nakayuko lamang ang ulo niya. Akbay-akbay naman siya ni Parker habang magkatabi silang nakaupo sa sofa. Nagmamahalan ho kami ng inyong anak, matatag na sabi ng lalaki sa kanyang mga magulang. Kaya nagpakasal kayong hindi sinasabi sa amin? Galit na tanong ng retiradong general dito. Papa, natatakot ho kasi ako magalit kayo kung mag-aasawa na ako. Ay talagang magagalit ako. Dumadagundong ang boses na sabi ng papa niya. Bakit hindi mo muna ipinakilala sa amin ang mapapangasawa mo? Hindi mo na ba kailangan ng aming basbas bago ka nagpakasal sa lalaking to? Mabilis ho ang mga pangyayari. Nakangiti at kalmanteng paliwanag naman ni Parker. Ang alam ko lamang ho, mahal ko ho ang anak ninyo at ayoko na siyang pakawalan pa kaya nagpakasal na ho agad kami sa judge. Taga saan ka, lalaki? Sita ni Mrs. Loretta Trinidad pagkatapos itong inumin ng gamot para sa alta presyon na iniabot ni Ria kanina. Maynila ho. Ha! Sinasabi ko na nga ba? Bulalas ng ama ni Allison. Isang taga-syudad. Ilang taon ka na? Tanong muli ng ginang. I will be 25 this... 24 anyos? Bulalas na matandang lalaki, sabay kumpas ng kamay. Me and my wife got married when we were both 33 years old. May ipon, may bahay, may mga karera. Ano ang alam na isang batang kagaya mo sa pagpapamilya bukod sa just king pagmamahal na sinasabi mo? Humigpit ang pagkakaakbay sa kanya ng asawa. Hindi ho nasusukat sa edad ang pagtataguyod ng isang pamilya. May matatagho akong pinagkakakitaan at sariling tirahan sa Maynila. Hindi ko ho pakakasalan si Allison kung hindi ko ho siya kayang buhayin. Kung tutuusin, kahit ho hindi na siya masyado magtrabaho pa kaya ko silang suportahan na magiging anak namin. Mahal lang ho niya ang kanyang propesyon dito kaya ho pumayag ako sa kanyang apartment kami manirahan. Napatingin si Allison sa mukha ng peking asawa. Seryosong seryoso talaga ito sa mga pinagsasabi. Walang magdududang nagsisinungaling ito. Pero ano ang narinig niya mula sa bibig nito? Hindi ganon ang usapan nilang pagpapanggap. Hindi ito dapat magpa-impress sa mga magulang niya nang sa ganon ay hindi na masyadong magtaka ang mga ito kung maghihiwalay na sila. Wala ho ako magagawa kung hindi niyo ho ako matatanggap pero wag ho naman sana kayo magagalit sa anak ninyo. Your daughter loves you and she respects you so much. Kung inilihim man ho niya ang aming pagpapakasal, yun ay dahil sa takot niyang tumanggi kayong lumagay na siya sa tahimik sa ganitong edad. Litanya pa ni Parker. Where are your parents, iho? Tanong ng matandang babae. Iho. Tinawag na iho ng mama niya si Parker. That means, lumalambot na ito agad sa kanyang asawa? Aba, si mama marupok. Bata pa lang ho ako nang iwan nila ako sa isang bahay ampunan. Sagot ng lalaki. Ideya nito iyon upang wala nang marami pang tanong ang pamilya tungkol sa background nito. Kumumpas muli ang isang kamay ng papa niya. Magaling. Hindi man lang pala natin makilala kung kaninong anak ang ama ng ating magiging apo. Doon na kumawala ang hinanakit niya para sa ama. Papa, importante pa ho ba kung kanino siya galing? Parker is his own person. Asawa ko na siya at wala na kayong magagawa pa kundi ang tanggapin siya sa pamilya natin. Tumayo siya mula sa sofa. Hinila na niya ang lalaki. If you will excuse us, mahaba pa hong binyahe namin. Gusto na ho namin magpahinga. Sa kauna-unahang pagkakataon, natahimik ang kanyang mga magulang sa sinabi niya. Dapat yata noon pa niya ginawa ito, ang kumontra sa kagustuhan ng mga ito. Hinayaan niya mga itong kontrolin ng buhay niya. Ang mama niya, nasa college siya noon ay ito pa rin ang pumipili ng mga damit na isusuot niya. Magkakaroon lang siya ng konting kalayaan mula sa mga ito na nagtrabaho siya sa ibang probinsya. At ikabupang pilitan ang nangyari bago niya napapayag ang mga ito na umiwalay siya ng tirahan. Pumasok nga sila ni Parker sa kanyang kwarto. Naupo sila sa kama.
Nanatiling nakatayo at harapan niya ang lalaki. Naihilamos niya ang dalawang palad sa kanyang muka. You were not supposed to defend me back there, Parker. Lumuhod ito sa harapan niya. Hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Ipinagtanggol mo naman ako ah. Marahan siyang napailing. But it shouldn't work this way. I know. Pinisil nito ang magkabilang palad niya. Ayoko lang masaktan ka, Allison. Napangiti siya. Wala pang ibang taong nagtatanggol sa kanya. Kung inaalagaan at sinusuportahan man siya ng kuya niya, yun ay dahil utos ng mga magulang nila at ginagawa rin ito yun para kontrolin ang buhay niya. She knew her family loved her, pero di tamang paraan ng pagpapakita ng mga ito ng concern sa kanya. They were all control freaks, at ang resulta, she was too sheltered and became dependent on them. Napansin niya nakatitig sa kanyang mukha si Parker. What? Sita niya. You look more beautiful when you smile. Halos anas nito.